At ano na kami, 44 years. So, yung sa posting ko, yun ang ano na nandoon. So, musta na Brad? Sino sino yung ano? Brother Ding Rodrigo Marco from Albay. Rodrigo Marco. Mm, Kumusta na kayo dyan, Noy? Sa Bicol? sa Rizal ba yan? Hindi sa ano, sa ano Bicol, yan? Bicol, Albay. Albay. Ako, 'di ba Sa yung Albay. ano parang umuusok na yung ano diyan? Mayon, Mayon. Rodrigo Marco? Ha? Brother Ding. Ding. Thank you. Ding Marco. Thank you po. Saan ba yung Brad, exact na destino mo? Sa Albay? Legaspi po. Sa Legazpi. Legazpi. Ano Yun. diyan eh, may sikat na vlogger diyan eh, yung sino ba 'yun? Si, si Karipa ba? Si Karipa? Karipa? Hindi, ano 'yun eh, yung charity, si ano pangalan to, si Ah, Matubang, Rob Matubang. Matubang. Oo, parang artista na rin 'yan eh. Ay, ganun. Oo. Ang misis ko, laging pinapanood yun eh. Charity. Ang ganda ng ano. Ah, Hindi Matubang. ko po nakikita yon. si Ramatubang sa ano sa YouTube, saka sa Facebook 'yan. Sikat na ba? Sikat na ba yung... Ano ba ang ano niya? Siyempre, pag charity namimigay, ano? Oo, pabahay. Hala, Oo. malaki ng vlogger yun. Malaki na 'yon ang mga ano siguro, ang subscriber niya 3 million. 3 million 'yun. Mm-mm. Yeah, 3 million. So anyway, let's see. So, i-remind natin na sa July, siguro meron tayong, ako kilala nyo si, ano, hindi pa sure, subject to change Si, basta ngayong Monday, sa 13, si Brother Tito Pel. Ay, oo, si Pro. Oo, Tito. oo. Yun ang inimbitahan ko. Hindi pa sure, pero hopefully. Gusto ko mag-invite ng mga professor din eh. Yun ang ano. So, hopefully na okay. Um, Isa siguro sa lesson natin na ipo-focus yung ano yung sa Great Commission kasi nadidecommission eh. Nawawala Mhm. yung ano nun eh, yung Diwa. oo, tsaka ano hindi na tinuturo na lang eh. Nakalagay na lang yung ano na lang tinatanggal yung ano Tsaka bira yung mga sa COC natin gumamit ng ano ng Mark 16 ano, hindi na ginagamit yun eh. Mm. Wala na ba Siguro yung bautismo? oo. Ang isa natin pag-usapan ngayon kasi hindi ko alam sinong speaker natin ngayon. Wala yung ano yung schedule eh. Hinahanap ko pa eh. Ang sigurong pag-usapan natin ngayon yung ano yung tungkol sa ano tawag dito. Ah, Nawala na tuloy yung nasa isip ko. Alam mo, pag 65 ka na ilang edad na ba si Brother Ding? Brother Ding, ilang 60, taon ka na? 60, 60. Bro, wag mong, 60 wag pa? mong sabihin yung tunay mong edad. Senior na din. Brother Robert, di ba wala hindi pa naman senior, Brother Robert? Hmm. Hindi pa ho. Oo. Walang Anong edad ba ng umaamin senior sa dyan? 60, 60. walang Mami na si aamin Ding eh. sa atin. Si Armel, 60 ka na? Ha? Oo, si Baka 16. Nakamute ka? Ha?
Yes, Lolo Ador. I'm proud to be a senior citizen. Mhm. Brother Armel, kilala mo si Brother Ding, di ba? Ding Yes, Marcos? ano yan, MBS Eh, Class 91 yan. Nakasabay ako sa batch nila. Mm. ang dami mo naman palang kasabay na kabats, ah. Akala ko MBS ba? Class 91. Siguro Mhm. nauna lang ako Ano, sa inyo enjoy ng Ding, ano, ha? 91 mo, Oh, kami siguro, ano di ba kami, 78? 78? seven. Medyo ano na kayo, matagal-tagal na. Mm. Kasabayan ko Kasi, sila Brother Asayas, tsaka si, nauna lang ako ng konti, Asayas Comandante, tsaka si Benji Isleta. Oo. mm, Tapos sila, sino pa ba yung boss? Nauna lang Kay si Byron. 1 year sa akin si Byron, sila Juliet, sabay kami siguro nag-graduate nun eh. Sila, ano, sa una-una, ano. Anyway, alam mo, pag-aralan nga natin yung, ano, yung Ephesians 2. Ang ganda nun eh. Buksan niyo yung Ephesians 2. Bible niyo, Ephesians 2. Kasi diyan ang ano hindi na, ang kalaban kasi natin ngayon, ano, dalawa, yung OSAS at saka yung ano, G12. Mhm. Ah, malakas ang Usas. G12 ngayon eh. Ang G12, ano yan eh, kung pag-aaralan natin yan, mali ang G12 eh. Alam niyo kung bakit? Mm. 11 lang eh. Namatay na si Judas eh. Hindi G12 yun eh. Dapat 11 eh. Dapat nga 7-Eleven eh. Alam niyo kung bakit 7-Eleven? Ha? Hindi yung tindahan ha. Alam niyo kung bakit 7-Eleven? Hindi. Bakit po? Kasi yung 7, yung 11 original disciples kasi dinagdag lang si ano Barnabas eh. Yung 7 Oo. Si deacons yun eh. Barnabas. Isa doon si Stephen eh. Oo. 'Di ba? Seven deacon. Yung ano yun, mga preachers yun eh. Oh, 7 talaga yung ano kung pag-aaralan natin, 7 yung sa church, yung leader, 7. Karamihan dun sa 11, ano na yun, mga missionary yun eh, pioneering eh. Di ba? Napansin nyo ba? Ano yun eh, pioneering yun eh. Kaya yung G12, mali din eh. Sa original na lang eh. Sa bagay, sa G12, may talaga may Judas. Kasi kay Judas, money lang yun eh. Money Si Tinapay, laundering. bro. Bro, Ha? si Tinapay, di ba? Yun ang Ha? nakakalungkot. Si Tinapay, nakakalungkot. Talagang na ano na siya ng title. Oo. Ano yan eh, Tinapay na ang sinasabi. ano kasi, dinadaan tayo sa emotion eh. Alam mo kasi, Mm. ah, hindi lahat ng nating napipil ay tama. Kasi ngayon eh, pag napil mo, para bang ibig sabihin, ay tama ito. No, hindi lahat ng napipil mo, di ba, ay tama. Kasi number one, kahit si Jesus nga na-experience yun eh. Alam nyo kailan na-experience ni Jesus yung hindi niya napipil yung love ng Ama? Nung nandun na sa krus eh. May ano, Father, Father, why thou hast forsaken me? 'Di ba? Kaya ibig sabihin yung yung ano na yung feeling na nag-iisa tayo, wala yung Holy Spirit, wala yung Father presence, it's normal eh. 'Di ba? Normal 'yun eh. Ang gusto nilang ano sa G12, gusto nila, alam mo nakatin ako ng G12 eh sa Canada eh. Nila ano nila dinadaan nila tinapay. Dinadaan nila tinapay. Alam niyo naman yung ibig sabihin. So, umaten ako noon. Dadalhin ka talaga sa emotion eh. Dadalhin ka. Pag nadala ka sa emotion, forget about teaching, forget about the Bible. It's about how you feel now. Ganun na nangyari noon. Kaya yung sa akin noon na feel mo yung
yung ano no, naging emotional ka, naging it's overwhelming. Kaya yung nung matin ako noon parang ano gusto kong tumumba. Pero sabi ko, tutumba ako, Mhm. magkabukol pa ako, di ba? Ganun ang ano doon eh. Kaya ginawa ko, humiga na lang ko. Ayaw kong tumumba kasi baka mamaya pag ako'y tumumba, na-feel ko yung ano, yung message. It's always you gonna feel something. Meron ka nararamdaman. Alam mo, merong nag-message, sabi gano'n, alam mo, alam niyo ba yung ano, yung manyanita sa Catholic? Ha? Nakatin Naka-ano ako ko ng nun. manyanita kasi nung bata pa ako, yung uncle ko nag-ano, anong tawag doon, yung kurista ba yun ang tawag doon? May pangalan nun eh. Natanda mo ba, Mike, yung mga gano'n, yung mga, meron pa nila, bago midnight, magkakaroon sila ng service midnight, may magaling na artist, lalagyan nila yung mukha ni Jesus Christ sa true salt, Mhm. yung sa ano, sa sahig. Oh, yun ang ano doon eh. Nakatin ako noon siguro mga nasa ano ko, mga 14 years old ako noon or 13. Talagang ano yung pinaparamdaman nila ng ganun. Alam mo ba ang buhay mo? Magaling magsalita eh. Yung ano, yung siltok eh. Alam mo ba yung buhay mo? Para yung iniibang boses nila mapapaiyak ka eh. Ha? Pinabayaan ka ng magulang mo. Iniwan ka ng magulang mo. Ganon, parang mapipil mo yun eh. Ganon. So pag na-feel mo, mangyayari na emotional ka, iiyak ka, alalahanin mo nangyari sa buhay mo, alalahanin mo yung pagkabata mo. Parang dinadaan ka sa emotion. Pag naging emotion ka na, bibigay ka na. Di ba? Bibigay ka na. Oh. So yun ang ano, yung G12. Pero sa atin, hindi G12, 7-Eleven. Mhm. Tandaan nyo ha? Ha? Kulang ano yun eh. Tinatanggal natin si Judas dun eh. 'Di ba? Bakit tinanggal nila eh nung umakyat sa langit si Jesus, 12 pa ba? No, wala na. 11 na lang eh. 'Di ba? 'Di ba? So mali pa rin yung G12. Sa atin nga sabi mo mas kompleto pa yung 7-Eleven eh. Ha? Ha? 11 na apostles, 7 na kasama si Stephen eh, 'di ba? Si Stephen noon eh, nakita pa niya si Jesus eh. Talagang ibig sabihin eh, yun ang ano, original. Kaya pag may tatanong, ay, mali yan. Ano mo, brother, ano, Tiope, ano ka ba ng G12? Sabi mo, hindi. Ano ano kami, 7-Eleven kami. Bakit 7-Eleven? Ha? Ha? Yung 11 apostles, at saka ano, ah, 7 na, anong tawag ba nila? Deacon? Di ba? Deaconess ba yun? Ginagawa natin deacons eh. Pero ano yun eh, ano yun eh. Parang Deacons. ang nakikita ko doon parang elders eh. Ah, Deacons yun bro, deacons. deacons. Sa chapter 6 ng Acts, Oo nga, ang ano yung no. ito. Pero ang ano yun, yun ang leaders sa church, yung nagsiserve. Mm. 'Di ba? Kasi hindi Oo. gusto nila sila yung apostle, sila sila Peter, hindi nila gusto na iwanan yung ano, yung preaching outside, Preaching. yung reaching out eh. Kaya yung Oo. pamamahala sa church, kayo mga ano, Mga chapter. deacons. Yun ang ano doon. Kaya doon natin kinuha, di ba? Brother Ding, tama ba yan? Ha? Brother Armel? Opo, tama po yun. Mm. Ha? Yes. Tama po yun, yung Acts chapter 6. Mm. Chapter 6. Yeah. Kaya tatanda natin mga verse, mga kapatid, kasi kaya ako pag tinatanong alam mo ba yung G12? Oo, alam ko yung G12, nakatin ako niyan eh. Kaya lang mali eh. Bakit? Dapat 11, hindi 12. 'Di ba? Namatay na nga si Judas, sinasama niyo pa, 'di ba? Sabi na si ano si Barnabas, hindi ba si Barnabas si Matias, 'di ba? Si Matias, hindi nga nako si Barnabas eh. Dapat 13 yun eh. So, si Matias ang pinalit. Ano, ano pa rin, 11 lang ang original. 'Di ba? Later lang nadagdag yung ano. Actually, pang 14 na si ano si Apostle Pablo eh, 'di ba?
to the Gentiles. So, isa yun. Okay, so beside the G12, let's go back to Ephesians 2 para pag may magtanong tayo sa atin, ito masasagot natin. Okay? Basahin natin. Tingnan natin Ephesians, let me see. Kung may po-posting ko, makikita nyo. Kasi minsan lang pag pinoposting ko, ang liit lang ng ng tawag to, ng print. Oo, print niya. Tingnan ko kung ano ko yung size ng ano. Yan, buksan nyo sa Tagalog or sa Ephesians, yung buong sibo natin na yung chapter. And then kung saan tayo makaano. Ephesians 2. Itong paborito ng yung OSAS. Alam mo yung OSAS? Once saved, always saved. Yes. Tama kayo dyan. Totoo ba yun? Kasi meron silang reasoning eh. Pag anak ka daw ng Diyos, forever na anak ka ng Diyos. Mali. Kasi dito kahit sa Amerika, may mga suwail na anak na nakikipag-divorce sa parents. Halimbawa sila, 16 years old. Ayoko ng parents. So, nag-file siya ng divorce. Nangyayari dito yan eh. It's still going on. Nag-divorce siya sa parents niya. Sa mula ngayon, hindi, halimbawa, ang last name ng parents nila, Tiope. Mula ngayon, hindi na Tiope gagawin ko. Ha? Hindi na. Ipinalitan nila yung last name niya. Ha? Oh. Yun ang na divorce yun. Hindi, kasi number one, hindi lahat ng anak ng Diyos ay naligtas. Kahit sa panahon ng sino ba yung anong anak ng Diyos yung before earth? Sino yung mga anak ng Diyos? Ayon kay Job. Nakano nyo? Mga anghel. Isa doon si Lucifer. Oh, naligtas ba yun? Binagsak nga sa lupa eh. Di ba? Tama ba yun? Binagsak sila sa lupa. Yun ang mga anak ng Diyos. Pagkatapos ginawa nila, kinurap nila yung earth, 'di ba? Sa Genesis 6. Sobrang sama na ng earth. Kinurap nila yung anak ng Diyos, mga Diyos, anak ng mga anak ng Diyos, nakisiping do sa mga anak ng tao. Yung mga Tama. 'di ba? Yun ang doon. Ngayon, sino yung unahang anak ng Diyos sa Mateo? Si Adam. Pero lahat tayo we are not created. Alam niyo sa totoo lang, hindi lahat tayo kinreate, pinanganak tayo. Kaya yung mukha natin iba-iba, may deformity, 'di ba? Kasi pinanganak tayo dahil din sa mahabang storya 'yan, pero tayo ay pinanganak. Hindi tayo nilikha. Ang nilikha si Adan lang at saka si Eva. The rest of us pinanganak. May mga ama't ina tayo. Si Eva at Adan, walang ama't ina. Wala nga silang pusod eh. Siguro yung belly button. Kasi tayo, di ba tayo may pusod, di ba? Sila wala silang pusod eh. Diba? So, pag may pusod ka, ibig sabihin, pinanganak ka. Tingnan niyo yung belly niyo kung may pusod ba. Baka Brother Mike, may pusod ka ba? Baka hindi ka pinanganak. Ha? Hindi ka pinanganak. So, tingnan natin, basahin natin yung sino babasa? Ah, sino babasa na? Kita na. Nakikita nyo? Wala pa po. Ha? Maliit. Yun. English eh. Gusto nyo Yung, Tagalog? yung malinaw ang mata siyang magbasa. Hindi, yung meron kayong Bible dyan, Tagalog, basahin nyo kung may Bible kayo. Susundan Yes na po. lang natin. Simulan natin kasi itong pinakamagandang pag-aralan eh. Kasi laging yung mga OSAS itong laging pinanlalaban sa mga sa mga COC. Kaya yung COC hindi na nagaano o sumasang-ayon na lang. Sabi ko hindi. Mali 'yun. Mm.
Kung babasahin nga natin sa simula sa 1, ang ganda eh, oh. Di ba? Oh, anong palagay nyo? Sige, sinong babasa natin? Ah, Brother Mike, ang ating butihing elders sa Pila-Pila. In Tagalog, maganda yung ano niya. Susundan na lang Tagalog po. natin. Ah, Okay. Sa ano po ito, yung taga-Epeso, Kabanatang 2, talatang 1 Gis, hanggang 10 lang tayo. hanggang 10. Mm. Sabi po sa una, binuhay kayo kasama ni Kristo. Mm. Noong una, tinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo Mm. at mga kasalanan. Oh. Kalawa, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Oh. Katlo, dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Kaapat, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. 5, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Open parenthesis, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Closing parenthesis. 6, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. 7, ginawa niya ito para may pakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya Mhm. at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 8, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang sino man. 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa ni Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Okay, ang tanong dyan, ano bang stand natin COC? We're saved by grace alone or we're saved by works alone? No. Neither. Neither. Ibig sabihin ng neither, wala yung pareho. Mali. Kasi we're saved by grace through faith. Mm. Yan ang ano natin, true faith. Kasi yung iba pinuputol na eh. Sabi tingnan nyo sa 8, ulitin nyo sa 8. Ang ganda ng 8 eh. Kasi alam nyo, ang totoo dyan, dahil yung kasalanan natin eh, yun ang kailangan ng grace eh. Ha? Sabi doon sa 8, tingnan nyo 8 ha, pag-aralan nyo ha. Basahin natin 8. For by grace, you have been saved through faith. Okay. Ganito yan eh. Paano tayo naligtas? Dalawang effort eh. Pag sinabing we're saved by grace, kaninong effort yan? Sa Diyos. Through faith, kaninong effort yung faith?
Ayun po sa atin. sa atin. Kasi, di ba sa Hebrews, without faith, it's impossible to please God. Kaya anong klase yung faith? Kasi merong faith na merong work na walang faith, 'di ba? People working, pero meron din eh. Kasi kung nagwo-work ka, may faith ka eh, 'di ba? Merong tao na they work without God. Para nga sa, 'di ba sa 1 Corinthians 13, 'di ba sa 1 Corinthians 13, aanin mo yung pananampalataya, aanin mo yung kung walang love. Ganun lang 'yun eh, 'di ba? So kailangan yung faith mo may kasamang love, yung faith mo may kasamang work. Kasi sabi sa James 2, faith without work is dead eh. Anong klaseng faith ka? Nakuha nyo? So ganito yan eh. Ah, you are saved by grace. That's from God, Jesus Christ. Pero pag Mm. pinutol mo na doon, mali na. Kailangan idugtong mo yung by faith. Ngayon, doon tayo nagkakatalo. Anong klaseng faith meron ka? Yung faith na, pare, naniniwala ako sa iyo. Ha? Pare, naniniwala ako sa iyo. Pero hindi yun faith eh. 'Di ba? Ano lang yun eh, nagtiwala ka eh. 'Di ba? Nagtiwala ka lang eh. Pero pag sinabing mong faith mo, yung buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, nasa Diyos. Kaya ako nabubuhay. Katulad niyan na kaya ka nag-asawa, siyempre ano ka eh, yung become union ka eh. 'Di ba? Ang dalawa ay naging isa. Ganun yun eh. Pag nakikristo ka, para tayong kinasal kay Kristo eh. So Mm. kaya mali yun eh. Pag sinasabi you're saved by grace alone, mali. Huwag mo tatanggalin yung faith. Tama ba yun, kapatid, Brother Mike? Yes. Ah, basahin mo nga yung 8 sa Tagalog. Ang ganda nun eh, sa Tagalog. Dahil biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Oh, Kaloob ito ng Diyos at hindi sa inyo. okay. Ano yung kaloob ng Diyos? Yung yung sumampalataya ka o yung biyaya? Yung pagsampalataya po. Hindi, sabi diyan yung biyaya eh. Dahil sa Ang kinaloob biyaya, diyan, yung biyaya. Kayo naligtas sa biyaya, ang biyaya ng Diyos ang nagligtas kayo nang sumampalataya kayo. Tama ba 'yun? Mm. Ulitin mo nga, Brother Mike. yes po. Dahil sa Dahil sa biyaya, na nawala si Brother Mike. kay Kristo. Opo. Oh, see, di ba siya? Nang sumampalataya kayo. So yung pagsalitang sumampalataya, kaninong ano 'yon? Kaninong effort? Siyempre sa atin po. Oh, sa atin. Kasi, Oh. Kaya tayo na sumampalataya, binigay ang biyaya. Di ba? anong Diyos yun? Sino yung binigay sa atin? Si Kristo. Nung binigay si Kristo sa atin, sumampalataya tayo. Di ba? Tama ba yun? Pag hindi ka yes, tama po. sumampalataya, bali wala ang biyaya. Ha? Last time nga, 'di ba sabi ni Brother Charlie, na 'di ba nung Charlie bantong sabi niya, yung grace daw sabi niya, kayo ay kayo by grace, sige. Hindi na kita paparusahan. Pwede nang hindi ka mag-aral ngayon gabi. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na mag-aaral uli. Bigyan ka lang ng grace eh, di ba? Halimbawa na teacher, binigyan si Robert ng okay, bigyan kitang grace period, Robert. Test natin sa ngayong Friday. Pwede ka mag-take ng test sa Monday. 'Di ba? Tama ba 'yun, Brother Robert? Binigyan mo siya ng grace na okay, hindi kita ibabagsak ngayong Friday sa test, pero you have to take the test sa Monday or next Friday. Bigyan ka ng 1 week or bigyan ka ng 1 month.
Ganun ba sa school, 'di ba? Minsan meron ano. Pero ang iba is teacher stricto, hindi kita bibigyan ng ano ng special exam. Tama ba 'yan, Bert? Puntinares, tama ba? Nagtuturo ka, 'di ba? Ha? Mhm. Ganun 'yun. Kaya sabi ko, pero hindi nangangahulugan na ano, hindi ka na magtitik ng test. Kasi sa Bible, examine yourselves. Sabi nga examine yourself whether you are in the faith. Ha? Saliksikin yung sarili kung nasa pananampalataya pa ba kayo. Meron bang verse noon? Ha? Meron po yan. Oh. 'Di ba? So yung faith, ano yun? Sa ating effort yun eh. Sa ating belief Yes. yun eh. Kaya lang, yung faith natin, hindi pare-pareho. May mga kulang pananampalataya. Kaya nga si Pedro bumagsak eh. Lumubog sa tubig eh. Bakit kumunti ang pananampalataya mo? Alam mo, mas malakas pa yung faith natin sa mga apostles eh. Ano nyo bakit? Sa mga kasi nga hindi natin nakita si Kristo, we still believe. Saan yun? Sa John, di ba? Ah, Hmm. sabi ni Thomas, anong sabi ni Thomas sa John? Tingnan natin. Anong sabi ni Thomas? Ha? Kung makikita ko lang, ha? Hindi Ang ko na kanyang ano? Saan ba yun? ipapasok ko yung kamay ko sa iyong Oo, tagiliran. mananampalataya ko. Sabi ni Jesus, sa resurrection yun eh, di ba? Nga, Hmm. ano ba yun? John ano? Ha? Tulungan niyo ako, kailangan ma-memorize natin yan. Hmm. Ha? Hindi po. Tapos si brother Puntinares, lagi nagpapadala ng verse yan eh. Ito sa John 20:29, tingnan nyo. Ha? John 20:29, tingnan nyo. Oh. Ang sabi dito ha, sa Tagalog maganda yan eh. Brother Mike, ito yung tagabasa sa Tagalog maganda eh. 20:29 eh. Sige. Okay, 29 po. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Oh, tayo nakita ba natin si Jesus? Hindi. Hindi po. Mas mapalad pa tayo eh. 'Di ba? Napansin nyo? Kaya sa John 20, Jesus said to him, sabi niya ha, ang ganda nito eh. Jesus said to him, you believe because you've seen me. Ha? You have believed. Blessed are those who have not seen me and yet they have believed. Naniwala sila. So alam nyo, yung effort sa faith sa atin yan eh. Tama ba yun? Ano yan natin yan eh. Kasi kahit anong pakitang milagro, ah, alam niyo doon sa ano sa 'di ba nakita niyo sa The Rich Man and Lazarus, napansin niyo? Naalala niyo? Ha? Hmm. Sabi ni ano request ng ano na ang request ng ano nung pangalan nito. Ang request nung Mayaman. mayaman, ano padalhin niyo si ano si sino to? Si Lazarus sa aking mga kapatid. Ha? Sabi ni Nilima. Abraham, kahit mabuhay pa si Lazarus pumunta doon, hindi maniniwala din sila. So, ibig Hmm. sabihin, kahit ano, kung nasa tao yan eh, hindi talaga lahat ng tao maniniwala eh. Napansin nyo ba? Hmm. Ha? So, yung effort doon eh, ano, si Kristo nga eh, nag-miracles na. Marami pa rin hindi naniwala. Napansin nyo sa John 6:66? 6:66 ah. John 6:66. Nabasa nyo dyan? Tingnan nyo. John 6:66. 6:66. Naku, nakakatakot to. Ha? Tsaka yung ano na lang eh. Ang pangalan nito, yung saan to? Yung sa Great Commission eh. Pero basahin niyo muna yung 6:66. Brother Mike, pakibasa nga. Tingnan natin. Sabi Kasi po, yung pananampalataya importante eh. Sa ating effort yan eh. Ikaw ba naniniwala? Ginawa ko ng lahat para yung mag-asawa eh. Honey, nagtatrabaho ko, sinusuyo kita, nagdududa ka pa. Di ba?
Brother Ding? Ha? Nakamute ka. Nakamute ka, Brother Ding. Hindi ka marinig. Nakamute. chapter 12 verse 2 that Jesus is the author and the finisher of our faith. Mhm. Tama yun. Sabihin, yung Oo. faith Bakit ay naging author siya? Ang tanong natin, bakit naging author siya? Kasi nung namatay siya sa krus, siya nagpa-prove ng faith natin. Kasi kung hindi siya nag-resurrected, hindi siya nag-resurrection, baliwala yung faith natin eh. Nakuha niyo? Napansin niyo ba yon? Ang faith natin is useless. Ha? Kaya nga siya ang author eh. Siya yung yung salitang author nag-authorize niyan eh. Kaya yung sinabi ng author, hindi ibig sabihin siya ang nag-create kasi kaya tayo nanampalataya sa kanya dahil nag-resurrection, 'di ba? Sa 1 Corinthians 15, baliwala yung pananampalataya nyo kung hindi nabuhay sa mga buguli, hindi nabuhay na maguli si Kristo. Yun ang ibig sabihin nyo, yung finisher, kinumpleto niya. He's the author and finisher of your faith ng pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, baliwala eh. Ha? Tingnan natin yung pananampalataya ng Muslim, baliwala yun. Kasi wala si Jesus Christ eh. Ang pananampalataya ng mga manalista, baliwala yun. Kasi si Kristo, tao lamang. Ang pananampalataya ng mga cult, baliwala yun. Kasi wala si Kristo. Hindi nabuhay si Kristo. Kaya ang pagkakaiba ng kaya pag sinabing author of faith, ha, ng pananampalataya natin, kasi dahil sa Kanya, nanampalataya tayo. Nakuha niyo ibig sabihin nun? Ha, kapatid, di ba? Kaya yun ang natin. Kasi kung wala si Kristo, baliwala yung pananampalataya natin eh. Kaya nga sa 1 Corinthians 13, even I sacrifice my without love. Ibig sabihin yung pananampalataya itself, incomplete. Pero without pananampalataya, hindi rin kumpleto. Hindi mo pwedeng i-separate eh. Tsaka yung works and faith, hindi mo pwedeng separate yun eh. Faith in Jesus Christ, hindi mo pwedeng separate yun eh. Kaya tayo nananampalataya dahil kay Jesus Christ kasi sabi niya, babalik ako. Sabi sa John 14, I will come back. I prepared a place for you. Yun ang pananampalataya natin na darating ang panahon. Kakasamahin natin. Sino yung author nun ng faith natin? Ibig sabihin lang ng author, nagpo-provide ng ebidensya, nagpo-provide ng uh, authorized ka, parang ganun eh, na ang pananampalataya natin, we're saved by grace, Jesus Christ. Wait, parang ganito yan eh. We're saved by Jesus Christ through faith, yung pananampalataya natin. Parang yung ganito, bigyan ko example, no? Sabi nung ama sa anak, anak, takbo, huwag kang lilingon. Takbo. Alam mo yung nangyari doon? Kung hindi siya nakinig kasi merong ahas na tutuklaw sa kanya. Takbo dito, huwag kang lilingon. Come. Kung lumingon siya, kasi nanampalataya sa ama na 'di ba minsan yung mga bata, jump, jump, 'di ba? Sasaluhin kita. 'Di ba? Sino yung author ng yung pagsasampalataya? Yung ama, yung anak, 'di ba? Oh, jump, jump. 'Di ba may anak tayo? Minsan sabi, tanong ka, tanong ka. Yung mga ibang bata, siguro tatlo yung anak mo, yung isa doon nag-hesitate, tanong ka, sasaluhin kita. Ayaw, ayaw, 'di ba? So yung author of faith doon sino? Yung ama, our Lord Jesus Christ. Siyang nag-ano noon nag-create noon eh. Sige, talong ka, talong ka. Kay nga minsan sa mga gangsters, sa mafia o sa mga yan, 'di ba sabi, talong ka. Ang iba tumatalon eh. Pumapatay. Depende kaya napakalaga niya. We're saved by grace through faith. Nakuha niyo na ba yung meron pa kayong dagdag, 'di ba? Yun na Kaya yung author of faith, tama yun eh. Babasahin mo rin doon sa Hebrew 11, yung author of faith, 12 to yun eh.
Pagdating naman sa Hebrew 11, without faith, it's impossible to please God. So, babalik ka na naman. So, marirefine na po, mariredefine na naman ay yung salitang pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, hindi matutuwa sa yung Diyos. Yeah, di ba? O sabi, Brother Tiope, go here. I send you. Dapadala kita sa sa Africa. Naku, bakit sa Africa? Doon na lang ko sa Amerika. O padala mo ko sa sa Saudi Arabia. Ay, bakit sa Saudi Arabia? Iyon ang pinag-usapan natin. Faith, siyang author ng faith, tama. Pero tayo naman ang mag-a-act nun, di ba? Kaya sabi Hmm. ni Jesus kay Pedro, Peter, Peter, you have little faith. I'm with you. Walk, di ba? Nakita niya na yung alon, huwag kang lilingon. Lumingon. Lumubog. So yung faith, we are also responsible. Pero yung author nun, God, 'di ba? Siyang origin nun. So maganda tapos tingnan mo yung 9. Basahin mo Brother Mike yung 9. Ang ganda ng 9 eh. Hanggang 10. 9 na. Ng Ephesians. Yes, sa 9 na po. Hmm. Sabi sa 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sino man. 10. Sa 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Okay. So ano yan eh? Kaya nga katulad yan sa Lord's Supper, are you open or closed? We are neither open or closed. Nakuha nyo sa Lord's Supper? Hindi hindi natin sinisiyasat kasi self-examination eh. Ganun ang gagawin natin. We do self-examination. We don't examine yung taong nagtitake ng Lord's Supper. Pero siyempre, pagdating sa mga bata, minor pa yun, hawak natin. Huwag mo nang di ba? Pero we're not open or we're not closed. Ngayon sa binawi yung bike, we're not saved by works alone, neither by grace alone. Magkasama yun eh. 'Di ba? Ganito yan eh. 1 plus 1 equals 2. Ang faith plus grace equals salvation. Nakuha nyo yung addition? Okay. Ang resulta, yan ang equals eh. Ang resulta, salvation. Anong kailangan ng salvation mo? Grace plus faith equals salvation. Nakuha nyo ba yung mathematics? Okay. Hindi sinabi ng grace equal salvation. Kailangan grace plus faith equals salvation. Yun eh. Parang yan eh. You're saved, equals through faith, by grace, through faith. So, kailangan magsama yun. Kasi kung sasabihin mo saved by grace lang, wala na tayong dapat gawin. Tama yun? Brother Tope, pag sinabi mo saved by grace, hindi na tayo kailangan mag-Bible study, hindi na tayo kailangan umattend ng church, hindi na tayo kailangan magbigay, hindi na tayo Tama kailangan po yun. tumulong sa mga mahirap. Saka hindi na, pagka saved by grace, hindi na kailangan magkaroon ng judgment. Bakit pa Oo. mag-judgment? Oo, kasi mayroon pang judgment eh. Second coming ni Jesus Christ eh. Ang Kasi nakakalungkot yan, doon po sa 25 ng sabi nga, di ba, 25 tsaka 24, kailan ko ba nakitang nagutom ka? Kailan ko ba Yes, nakitang naghihirap ka? Kailan ko ba hihirap ka. nakitang Correct. Oo. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng nabilanggo ka. separate yun eh. Kaya, yung work, hindi mo dapat i-separate yun sa faith eh. Kaya yung work lang, bali wala yun eh. Kailangan yung work included. Para ba, ganito yun eh, yung faith parang tinapay. Ang palaman nun ay work. Ha?
'Di ba? Meron tinatawag na sandwich eh. Yung ano, yung tinapay tsaka yung sandwich, yung work kasama yun eh. Hindi mo pa pwedeng sabihin yung work lang without faith is dead, 'di ba? Sabi ni James, malinaw yun eh. Kaya ang nangyayari sa mga usas, nire-redefine nila. Nire-redefine natin. Mali, mali yun. Kaya nga nung sabi ko, tama, merong grace ka, pero you have to finish the work. Kaya nga yung Great Commission, go. Ha? Go. And yan ang isa doon. Di ba? Yan yung sinasabi sa amin ni Prof. Kami ni Prof. sa doctrine, Tito. Hmm. Sabi ni Prof. Salvation is two parts. God's part and then man's part. Tama, oh. Yung grace, si Jesus yun, hindi natin pinagtrabahuhan yun. Si Jesus yan eh. Yun yung sinasabi ng verse 9 eh, hindi sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa. Yeah, But tama. then, sa 10, tayo para sa mabubuting gawa. Tama. So yun yung ano ng faith natin, yung Oo. So, at least alam nyo na marami tayong natututunan ngayon sa OSAS, di ba? Hindi ano, di ba? So, alam natin pagsagot. Tama ba, Brother Mike? Ha? Yes, opo. Kasi Naiintindihan mo na? meron pong gumamit niyan doon sa talata ng prodigal son. Mhm. Mm. Isang ginawa nilang basehan niya nung magbalik yung ano. Paano kung hindi nagbalik? Ayun nga. Po, bumalik eh, gawa niya yun eh. oh. Ganito yan eh. Ang ama, papatawarin ka anytime. Kaya lang, hindi ka lumalapit, hindi ka bumabalik. Ganon din yung resulta nun. Your effort, bumalik ka. Your response. Ang isa kasi sa palusot nila dyan, bro, yung isang thief na nandun sa cross na hindi naman daw nabautismuhan. Oo. Ba't pumunta ng langit? Wala pa namang utos ng bautismo nun eh. Tsaka alam nyo, ganito yan eh. Diba? In every rules, tandaan nyo itong salita, in every rules and every law, there is an exception. Okay, pero, ang tanong nito, sino ang magbibigay ng exception? Si Jesus Christ, God, o ikaw? Di ba? May mga tao na hindi na experience yung kamatayan. Sino masusunod? Sino nagbigay nun? Ikaw o ang Diyos? Kaso may mga tao dito na they're praying gan, hindi mo na kailangan magbautismo. Kasi you're playing God. 'Di ba? Katulad din nung ang pangalan nito sa sino ba to yung sa panahon ni Elijah ba yan o Elisha na bakit ako pupunta sa Jordan River? Ha? Ayun si ano yung may suga, may sakit. May leprosy. Bakit pupunta ako sa doon? Sinaaman. Obedience. Naaman, 'di ba? Obedience. Kung hindi ako sumunod sa tubig, you don't play God. Ang problema kasi sa natin, they're playing God yung mga Baptist. Bakit yung on the cross? Bakit? Diyos ka ba? Yan ang sagot mo dapat. Bakit Diyos ka ba? Na hindi ka na dapat bautismo. Sino nag-utos niyan? Diyos, si Kristo. Ngayon, Diyos ka ba? Bakit pinagbabawal mo? You're playing God. Yun lang ang sagot natin. In every rules and every law, there's an exception. Pero sino mag-i-exception doon? Pastor, minister, Baptist, o si Jesus? Si Jesus na nagbigay ng exemption eh. Nakuha nyo? Sabi ni Jesus, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon, ang tanong dyan, si Jesus ka ba? Ha? Brother Chope, si Jesus ka ba? Ha? Kaya, unless ang pangalan mo talaga Jesus, pero si Jesu Cristo of Nazareth ka ba? Ha? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Kaya ang mga G12, bakit si Kristo ka ba? Bakit ginagamit mo 'yon? 'Di ba? Kung hindi nakalakad, ha? 'Di ba? You're playing God eh. Mali 'yon eh.
So, yun lang ang sa akin. Meron ba kayong dagdag? Tanong. Okay, ito lesson natin eh. Kayong mga nakikinig dyan, Sister Terry, Sister Nora, okay ba? Ha? Natutulog ka na yata, Sister Terry. Naintindihan mo? Nakamute. Hmm. So, nakuha niyo ba yung ano natin, yung mga lesson natin? Ganda eh, di ba? Kaya pag yung na-encounter niyo diyan, ganyan lang ano natin, tulad ng ano niyo. Yeah. Kasi marami, ang nangyayari niyan, naghahanap sila ng mga verses, itong mga osas, naghahanap sila ng verses pang kontra sa work. Kaya minsan pag nakakausap ko, so ibig sabihin hindi na natin kailangan ng good work pag may mga pastor. Oo, hindi na kailangan para ma-save. So, hindi na tayo dapat magbigay ng offering sa church. Hindi na dapat tayo tumulong sa ibang tao. Ha? Maliligtas pala eh. 'Di ba? So, hindi na tayo kailangan mag-gathering. Ha? Pinupiloso po nga. Hindi, kasi kung ayon sa paliwanag nyo, ganun yun eh. 'Di ba? Sabi nga ano sabi nga sa diyan sa ano sa 2:9 work out your salvation. 'Di ba? Work out your salvation. Sa 13 ba 'yan o sa 9? Ha? 'Di ba? So, ibig ko sabihin okay, hindi pa natin binasa yung 666, ang ganda nun eh. Si- Kapatid na ano, ha? O nawala na si ano, si pakibasa nga sa iyo ano, Brother Chopi. Brother Mike, Ano 666. po? Ah, Tayo sa ano? John 6:66. Okay. Ang pangit ng ano eh. Ito warning yan eh kasi alam nyo, warning sa atin yan eh. John, tandaan nyo lang yung salitang 66. Ano ba yung 666? Yan. John 6:66. Sige. Sabi po dito, mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Mhm. Yan po. Yan. Yan. So, pag hindi ka na pala sumunod sa kanya, wala na ka ng pananampalataya. Mhm. Di ba? Nakakalungkot yun. Marami ha. Yung marami na yon, na-experience nila yung feeding na 5,000, na-experience nila yung healing, na-experience nila yung providence, yung miracle ni Jesus. Ha? Hindi pa rin. Kaya nga sabi sa atin sa 2029, mapalad kayo na hindi nyo nakita si Jesus, pero Mhm. nanampalataya kayo. Di ba? Amen? Yes. Okay. Ipoposting ko na lang yung ano. Brother Ding, meron ka bang access dun sa group? Ha? Naka-mute ka. Ngayon pa lang po ako naka-join. Okay. I mean, doon sa, sa COC Pilam Fellowship Wala pa po. sa Facebook. Parang wala pa po. O, i-invite kita. Ay, hindi pa kailangan maging friend kita eh. Sige, i-ano ko sa ano. I-ano mo na lang, Brother Ding. I-add mo si Brother Ador. Ang ano ko, Lolo Ador. Lolo, Lolo, lolo. Si Lolo Lolo Ador. Ador. Oh. Kasi lolo na ako eh. Senior na eh. Senior na. Lolo na. Si Mike, lolo na rin to eh. Si Mike, ano na yan eh. Mga, mga kamag-anak sa sa espiritu. Mga tayong mga ano. Alam mo yun, ang sa akin lang isang bagay lang ang napapansin ko yung mga G12, may mga title katulad bishop, merong Mhm. propeta. Sa Bible lahat kayo magkakapatid eh. Bigla ang guti. Oo. Lahat tayo magkakapatid. Tsaka yung iba may professor, mga may title, walang ganun eh. Alam niyo bakit? Sabi ni Jesus, call no one rabbi. Walang rabbi, walang teacher, walang master. Lahat tayo magkakapatid.
Kahit na anong pinag-aralan mo, brother, brother pa rin. Kaya mas magandang tawagan natin brother, hindi reverend kasi sa Revelation, only God is reverend. Yeah. Only God is reverend. Okay? Kaya halimbawa magtawagan tayo sa grupo natin, Brother Tiope, Brother Puntinares, Brother Armel, Brother Mike, Brother Joselito, Sister Terry, Sister Nora, gano'n na, Sister. Wala sa ating transgender, di ba? Ah, gano'n. Hindi pwedeng tawagin siya, Brother Terry. Mali yan. Pambot ain. Sige. Ipaplano natin yan sa ano. Basta i-update mo kami, Sister Ter, kay Brother John John. Okay, wala na kayong tanong? Ha? Mag-closing na tayo? Ha? Sino Alam, ano natin? Armel. Armel. Mukhang natutulog ka na. alam niyo po ito yung topic natin ngayon. Maganda to eh. Oh, Kasi ito yung memory verse ko sa mga bata oh, na ganun yun. assignment ko sa kanila. Tsaka sabi mo sa mga bata, mga anak, okay, hindi na kita papaluin. Grace yan eh. Kasi nagkamali ka, hindi na kita papaluin. Pero wag mo nang uulitin. Yan, tama. Katulad Ganun ng yun ano eh. yun eh. Yun ang Ako yung grace. mm, Di ba? hinahuli ng Panginoong Jesucristo na yung babaeng Oo. nahuli sa pangalo niya. Oo. Hindi rin kita parurusahan, Oo. pero Wag mo nang huwag ka na, ulitin. huwag ka na Oo. magkasala. Sabi ni Jesus, I do not condemn you, but sin no more. Yes, sir. Huwag ka na magkasala. Amen. Ganun yun. Amen? Amen. Okay. Brother Amel, Yes. mag-closing prayer. Isalin nyo yung recovery. Wala Si pagkaon. Mirape, mga recovery, si Sister Mirape, Brother Robert, Joselito, Rodora. Brother Joselito, sino pa? Basta si Rodora. number one natin, si Junjun, para lumakas ang pananampalataya. Ang issue na lang ngayon, financial. Sabi mo yung money come and go. Blessings is eternal. Yung blessings. Okay? Eternal yan. Sige. And then we'll see you Monday. Ipoposting ko yung speaker natin. Alam ko si brother Tito Pel will be speaking sa July. Brother Ding, thank you. Nice meeting you. We'll see you in the future. Kung maka-chance ka Monday 8 p.m. Mag-closing prayer muna tayo. Okay? Thank you po. Sige. Brother Okay. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa mga salita mo. Salamat po, Lord, sa aming pag-aari ito sa pagpatuloy mo kami ang mga ginagabayan sa pamamagitan niyo yung mga salita. Lord, sinasama din po ng mga karamdaman ay ng mga kagalingan ang kanilang mga nararamdaman ngayon, Lord. Salamat, O Lord, sa pamamagitan ni Lolo Ador ay pinangunahan kami sa aming mga pangangailangan, especially, O Lord, sa spiritual na bagay, O Lord. Salamat sa katauhan ni Brother Ador sapagkat ginamit mo siya upang kami ay magkaroon ng isang samahan na katulad nito, O Lord, na online na fellowship. Salamat, O Lord, sa mga biyaya at lahat ng inyong mga provision sa amin ay patulong binibigay. Lord, kayo po ang manguna, lalo tigit sa aming mga nangangailangang spiritual, material at financial, Lord. Salamat sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nakalimutan mo yan sa iyong mga
Okay, anyway, so in private prayer, thank you very much. God bless. Kung wala na kayong dagdag o tanong, thank you, Ah, Brother Ding. At yung mga oo. iba, kasi iba nakikinig lang eh. Okay? God God bless bless na. po. We'll see you Monday. Ha? Okay. Yes. Monday. Okay. Thank you Thank you. po. Thank you, Brother Ding, Tiope, Armel, Brother Ding. Thank you, Brother Ding. Puntenares, Sister Terry, Brother Mike, Dom Rom. Okay, sino pa? Okay na? Sister Opo. Nora. We'll see you next time. At least yung lesson natin ngayon na we learn from each other sa yung OSAS ha. Hindi pasas, OSAS. Saka yung 7-Eleven kapatid, hindi G12. Ha? 7-Eleven tayo. Hindi yung tindahan ha. Baka maya, sabi ni Brother Ador, punta tayo 7-Eleven. Anong gagawin mo? Okay na? Opo. Okay. Si Terry, pupunta yan sa 7-Eleven. Wag ng gabi. Bye-bye na. Bye-bye po. God Bye bless. po. Bye.